Okay. Kinig muna, pakinig tayo. Kinig na ako, no? Okay. Lahat ba ng mga nandito, mga nakadalo sa Olympics? Yes! Okay. Palapakan po natin yung bawat isa. So, in behalf ko sa buo ng OFW Olympics at ng SMA News Malaysia, amin po pinapaabot yung taos-pusong pasasalamat sa ating lahat. Nag-enjoy ba kayo sa ating naganap na Olympics? Yeah! Last August 6. Sobra! Masaya ba kayo? Yeah! Parang kulang yan. Masaya! Masaya! Siyempre, nagpapasalamat po tayo dito sa ating mga coordinators, dito sa Team Perak, na naging way din para maging successful yung inyong team. Siguro, hindi na siguro kailangan ko pakilala. Alam ko, hindi nyo ko kilala. Kilala po! No, ako yung cameraman sa SM. Hindi, pero alam ko, kilala niya na ako, so hindi na ako mapapakilala pa. Pero kayo po man, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nakisa sa ating pong malaking event. Itong Team Perak, actually, binuo po siya, ang expectation po talaga namin, just only Perak lang talaga. Ang bubuo ng team na to is just Ipo alone. Yun yung una namin napagkasunduan na talagang first namin na kinausap sila Miss Glory Jen dito, parang 10 lang yata yung Team Ipo. Sabi ko kay Miss Glory Jen, God will provide. God will provide, God will make a way para makabuo tayo ng isang team. Pero nakita nyo naman mga kababayan, nagkatotoo ba? Yes! Diba? So ibig sabihin na hindi natin pinairal yung sarili lang nating kakayahan na kung sa atin lang, hindi natin kaya. Tama? Pero alam naman natin kung sino ang pinaka-powerful sa lahat. So ayan po yung naging bunga. Naging Team Perak kayo. Akala namin, nakalagay lang dati sa banner. Sino nakakita ng banner dati? Team Ipo lang nakalagay. Diba? Team Ipo lang nung una nakalagay. Nag-request si Ma'am Glory Jen, Sir, baka pwedeng huwag lang Ipo kasi hindi po sumasali yung mga labas ng Ipo. Baka pwedeng Team Perak na po. So ginawa namin Team Perak. So expected namin talagang marami talaga. Pero nung nalaman namin na ito pa lang si Ma'am Susan, nasa si Ma'am Susan, abay may contact pala sa isang malaking Filipino group sa Kuala Lumpur, which is Eagles Malaysia. Asan yung mga taga-Eagles? Ipalapakan natin yung mga taga-Eagles. Tapos, nagtaka kami kasi nung nagkaroon po ng anniversary sa Penang, may church tayo dun sa Penang, so nagulat kami sa, maraming nagtatanong, kung bakit daw, meron daw palibre daw kasi hindi yata nabas, papunta ng Penang. So nagulat ako, hindi ko bakit may palibre. May palibre pala tayo, Sir Arnie. Sabi ko kay Sir Arnie, hindi ko alam na palibre pala tayo ng bus. Yung pala, si Ma'am Susan, nalate lang ng contact sa amin, which is Eagles pala yung mga kasama niya. At the same time, nung nalaman namin na si Ma'am Susan pala ang in charge o unang nakamit dito sa Team Eagles, nung time yata na nag-Ipo kayo, sir, nag-tour kayo dito sa Ipo. So doon nag-start na, nag-decide kami na, what if kung ang Eagles Malaysia, i-join force muna natin sa Team Perak. Kasi at the same time, si Ma'am Susan naman din ang may first communication sa Eagles. So yun po yung naging reason kaya po nabuo ang Team Perak kasama ang Eagles Malaysia. Kuha ninyo mga kabayan, kasi may mga nagtatanong kasi sa ibang team, bakit daw yung mga ka-team daw namin, yung mga kagrupo daw nila na Philcom, kasi alam mo yung mga Philcom dito, si Kabayan, 4 ang Philcom na sinalihan. Diba? Kaya pagdating ng separation, hindi niya alam kung kanino siya sasali. So gano'n yung nangyari sa ibang team. Nagtatanong sa amin yung ibang Philcom, Sir, bakit po yung isang team namin nakapula? Bakit nasa Perak yun? Bakit po
rock. Ano ba? Eh, bakit kasama sila bilong? Pero nag-Eagles kasi yung nagtutur-tour. Ah, ganun ba? Ay, Eagles sila, ma'am. Estudyante ko lang naman. Anytime mag-graduate siya, nagbibitawan mo rin. So, Eagles pa rin. So, hindi na sila naka-question. So, may mga ganun mga senaryo. Ngayon, in-explain ko lang sa inyo ng konti kung paano nabuo ang Team Perak. No, pero gayon po man, balik tayo dito sa Olympics, hindi man po tayo nanalo this year. Diba? Pero, gaya nga ng sinabi namin sa inyo at sa ating mga kababayan, hindi man tayo naging overall grand champion, pero nag-champion kayo sa choir, diba? Yes. Sabihin ko sa inyo, ano ang reason bakit kayo nag-champion sa choir? Any comment or any sino nakakaisip bakit nanalo? Aside sa unity, bakit kayo? Smiling face. Magandang boses tayo kasi yun, sir. Okay, magandang boses. Klaro ang... Yeah. Kasi number one, gaya nga ng sinabi namin sa inyo, you need to feel the message of the song. Diba? Hindi ka lang pwedeng basta ka lang kanta ng kanta. Wave ka lang ng wave lang kami. Pero hindi mo naman naiintindihan kung ano yung kinakanta mo. May mga naka-cellphone kasi natin. Diba? May tablet pa sa likod. Diba? Pero kayo, you put a love in your heart sa inyong pagkanta. Yan yung nakita ng judges. Actually, tinanong ko yung judges personal. Ma'am, bakit po kaya? Kasi interview ko rin sila pero hindi na namin in-on-air. Para fair po sa lahat. No? Pero sa inyo ko nilang sinabi, kayo naman yung champion, kayo naman yung nanalo, and sinabi nila na yung kanilang pagkanta galing sa puso. Diba? Hindi sila napilitan, hindi sila hinatak lang dahil event na. Nakita niyo yung ibang team, naka-basketball player pa na suot, naka-yellow team pa or ano pang mga suot nila. Pero nakita nila na yung inyong performance ay hindi kayo nag-regret sa isa't isa. Diba? Wala kayong hatred sa isa't isa. That is the power of unity. Parang natawa si Mama. Parang napilitan lang yata yung... Diba? Kaya kayo nag-champion. Kasi actually, itong event natin, mga kabayan, paulit-ulit namin sinasabi yan. May mga na-issue, alam niyo yung mga na-post na social media na may ganito ganon, parang mali ang judging, ganito ganon. Kasi nakasanayan kasi ng marami, sumasali sila sa mga contest, pagalingan lang. Nakuha ninyo yung point ko mga kababayan, na nasanay sila na sumali sa mga contest, puro lang premyo ang pinagtatalunan. Pero iba ang OFW Olympics. Gusto namin makita dito, number one lesson is the unity of the team. Wala kaming hindi naman sa walang pakialam, sorry. Secondary lang namin tinitingnan ang performance. Secondary lang namin tinitingnan dito yung galing ng bawat performer. Yung mga talent na meron ang performer. Ang number one namin tinitingnan is the unity. Yan yung nakita nila sa team ninyo. Diba? Yan. Hindi man kayo nag-overall grand champion, pero hindi pa naman yan ang una at huli. Diba? Alam ko, next year, narinig ko nga yung iba sa inyo, nagre-research na ng kanilang power dance na ano, kasi nakita nila kung ano yung mga kalaban. Kasi nung sinabi namin kasi sa bawat team na Zumba lang, medyo nag-ano sila eh, na ay Zumba lang naman pala, so ganun-ganun lang. So, nung nakita nila yung ibang team, ay hindi pala basta-bastang Zumba ito. Diba? So ngayon, may ibang mga team nag-message sa akin, sinesend yung mga links, Sir, pwede ba yung ganito? Parang pep squad na yata. Nakikita na kayo ng pep squad, yung mga binubuhat-buhatan. Ay, bawal po yan. So, parang, tsaka, wala pang isang buwan nung natapos yung event. Next year na pag-isipan ko yan. Wala pang 2024. No? Pero alam ko, excited na ulit yung marami para sa upcoming natin na OFW Olympics. Diba? Lalo na si Ma'am, talagang nag-viral ang kanyang split. Diba? Ang pangalan mo, Ma'am? Ma'am Rochelle. Ay, dancer sex bomb talaga. Diba? Grabe eh. Grabe yung kanyang tumbling. Talagang nakita ninyo yung post natin sa social media na ano, performance ng bawat sayaw. Ito pa yung isa.
nagtatanong sila, bakit daw si Melaka team yung nanalo sa power dance? May mga nag-question sa inyo, bakit si Melaka? Okay. Explain ko bakit si Melaka po ang nanalo. Sabi namin, di ba sabi ko nga sa inyo, bawal mag-tumbling kapag hindi professional ng tumbler. Tama? Kasi for the sake na hindi importante, hindi masugatan o ma-injured si kabayan, baka makapekto pa sa araw ng Lunes ng kanyang trabaho. So bawal ang tumbling pag hindi marunong. Pero kung ikaw naman ay professional tumbler, pwede kang tumambling. So yun yung, pero sa Melaka, wala naman nag-tumbling, di ba? Walang nag-tumbling. Pero ang nakita nila sa Melaka, na-discern ng mga judges yung tema ng kanilang performance. Na hindi lang sila nagtuon sa sinasabi nating power dance na tinitira ng ibang team. Akala daw ba nila power dance? Pag sinabing power dance, power na sayaw. Yun lang. Pero hindi eh. Yun lang hindi nila alam kasi alam talaga nila pag contest sa ibang event, yun talaga yung titingnan, power dance. Pero syempre, iba sa SMNI. Sa SMNI, there is a message. Gusto namin na may aral kang iiwan sa mga tao. At yun yung nakita ng mga judges. Diba? Pinakita nila yung mga, nag-reenactment sila ng mga trabaho ng ating mga OFWs. May caregiver, diba? Ano pa yun? May nurse, diba? Yung si Lola, natapilok na nga, pagkabutos, nakatayo na. Diba? So, sabihin, hindi hadlang daw yung kapansanan. Diba? O, marami silang mga pakulo na ginawa. So, I'm sure na next year, ang perap, ganun din ang gagawin. Pero hindi nyo nagagayahin yung ginawa nila. Ang ibig kong sabihin, meron kayong ibang pasabog na may mensahe kayong naisipabot sa mga viewer. Diba? Hindi lang sa mga judges, kundi sa mga viewer. Kasi isa po sa tinitingnan is the audience impact. Diba? Hindi lang yung sige ka, giling ng giling, yug-yug dito, yug-yug doon, split dito, split doon. Pero yung audience hindi na pala natutuwa sa'yo, naiinis na pala. Pero si Ma'am talaga, grabe talaga. Talagang buong mundo ang nagtanong. Actually, nagtanong ang buong SMNA News Channel sa kahit sa Pilipinas. Sabi niya, ang lambot ng katawan kahit na ganyan ka lang si Ma'am. Oo. Congratulations. Siguro kung merong best performer of the day, baka si Ma'am yun napili. Pero kasi effort na gano'n, diba? Baka next year. Pero ang maganda next year, mga kababayan, ang maganda next year, we are expecting na mas malaki ng event ang OFW Olympics. Kasi hindi natin expect na more than 2,000 yung